nalalaman yung mga mechanics at saka yung safety ng baril, hindi kayo nagkakaroon ng interes para magkaroon ng sarili. Ngayon, pagkatapos nyo dito siguro, baka mamaya bigla na kayong mag-avail ng personal ninyong gamit. Katulad ni Busing, may mga bodyguard siya, di ba? Kailangan din yan. Hindi para sa pagyabang, hindi sa parang, pero yung protection. Lalo Boss Rich then, welcome to my kingdom, shout my name. Boss Rich, D-O-N, Boss Rich, D-O-N, Boss Rich, D-O-N. Welcome to my kingdom, shout my name. Boss Rich, D-O-N. lalo pag negosyante ka and malaking, kumbaga, may mga ano ba, personal na kung tayo na dapat nating din pag-ingatan. Kaya dapat magkaroon tayo ng awareness sa paghawak ng baril. So ito po yung ano yung pistol na hawak ni Sir Isto, yung Beretta. So, hindi nalinisan yan eh. So, bago tayo humawak ng baril, Sir Ma'am, kailangan po natin ma-clear yung baril. Dapat alam natin yung status ng baril na hinahawakan natin. Ano? Ano ba yung status na yan? So pag humawak tayo ng baril, for example, ito po yung pistol, 9mm siya, Beretta. Pag hinawakan natin ito, kailangan natin i-clear siya. Unang-una, isipin natin lagi na itong baril is loaded siya. Kahit nakita mong wala ng load, pero make sure pa rin na pag hinawakan mo yung baril, dapat physically clear siya na nakikita mo visually. So kailangan natin gawin, slide lock siya. Makikita mo yung chamber ito, may butas, dyan po pumapasok yung bala. Ito po. So ang mangyayari dyan, pag tinignan nyo ito, nilera nyo yung baril, makikita nyo dapat na walang laman ito. So that's the time na makikita natin visually na wala nang laman yung baril natin. So kahit kalibitin mo yan, hindi puputok yan kasi walang bala na nakalagay doon, na naiwan doon sa chamber. No? So yung cardinal rules na yan, 4 yan. So yung number 1, always or assume yung baril natin na may laman lagi, may load siya lagi. So ang gagawin natin, every time na hawak tayo ng baril, kailangan clear natin siya. And then pwede natin siyang kalabitin doon sa downrange or dito yung pinaka-safety area. Kung nasa bahay kayo, kailangan pag kinalibit niyo yung baril doon sa safety area na walang taong tatamaan in case na magkaroon ng accidental firing or accidental discharge. So pag kinalibit mo doon sa safety area, ito yung downrange kung tawagin, dito tayo puputok kasi ito yung target. Ngayon yung uprange, dito po yung mga audience natin. So pag ikaw ay puputok na, laging nandito yung baril sa harapan. Always downrange. Kumbaga pag sinabing downrange, yung muzzle, itong nguso ng baril natin, dapat nakatutok doon lagi sa downrange, safety area. Okay? Huwag nating kakalayin na pag humawak tayo ng baril kung saan-saan lang natin siya binawasiwas. No? Dapat tayo na. So assume lagi na doon sa safety area. Okay? So, yung number 1, lagi nating tatandaan na yung baril na hinahawakan natin is may load siya. So ang magiging mindset mo is kailangan natin i-clear. Bago natin anong gagawin natin yun, kung kalabitin mo man, hawakan mo man yan, at least safe na nakita mo mismo yung baril na hinawakan mo. Okay? Yung number 2 naman, yun nga yung sabi ko, pag hinawakan mo yung baril, dapat nandun palagi sa safety area yung muzzle mo. Okay? Pangatlo, always trigger finger out. So pag hinawakan natin yung baril, kailangan hindi yung trigger tayo agad, yung paghawak natin is pinasok na natin yung daliri natin. Mag-focus tayo ng accidental dyan. Bigla natin makalabit ng trigger. So, always trigger finger out. Pag hinahawakan ng baril, kailangan nandito lagi yung daliri mo. Okay? So, pag up, that's the time na ipasok mo yung daliri, and then, that's the time na kalibitin mo yung trigger para pumutok. Okay? So, yung number 4, yung mga target natin dyan, meron tayong intended na puputukan lang, yun yung target natin. For example, ito yung bilog, yung puti, yan lang yung puputukan natin, wag kung saan-saan. So, kumbaga, target identification tayo. Pag sinabi yung target mo is ito lang yung puputukan mo. Kasi ang kasi niyan, ang logic niyan kasi, pagdating doon kasi sa bahay, baka mamaya, kung sino-sino lang yung tinututukan mo. For example, may pumasok na magnanakaw dyan, ilan sila? Pumasok sa kwarto, malapit lang yan. Pero, hindi mo agad na-identify yung target mo,
Lalo pag madilim, tinutukan mo na. Yung pala is may kasamang, yung kasambahay natin, na disgrasya mo. So dapat, identify natin yung target, yun lang yung puputukan natin. Okay? Yun po yung mga safety na kailangan natin tatandaan and i-apply pagdating dun sa live firing natin. Okay? Yung tamang paghawak ng baril, pag tayo ay humahawak, laging positive grip. Kung ikaw ay kanan ka, ito yung paghawak, ito naman yung support hand mo, kailangan nandito yung thumb. Nakaroon siyang ganyan. Kasi pag dito mo nilagay yan, magkukos siya ng malfunction. Bakit? Bakit magkukos siya ng malfunction? Pag hinawakan mo to, pag putok mo, maglo-load siya automatic. Ngayon, pag na-hold mo to, hindi siya maglo-load ng maayos kasi nga na-hold mo siya. Ngayon, hanggat maaari, pag humawak tayo nandito yung thumb natin. And iwas na rin yung recoil ng baril kasi pag pumutok yan, gumaganon ito, nagre-recoil siya. Ganun yung support. Tapos, dito, kung naman, nahihirapan ko, pwede naman dito para mas kontrolado yung baril. Okay? So, yung stance natin, pwedeng naka-isosceles, pwedeng boxer siya. Pero, advice ko, ganito na lang muna. Mag-boxer kayo para yung recoil ng baril, kaya nyong i-carry. Okay? Lalo lang yung rifle. Kasi pag ganito, awkward to, baka mamaya, bigla kayong matumba. And lean forward. Nakaganon kayo. Hindi yung nakaganyan. Okay? Lean forward lang siya. Para yung sight mo, yung pag-align mo ng sight mo doon sa sight mo at sa target, at least konti na lang yung i-adjust mo. No? So, ito pa, kung nakikita nyo to, ang tawag dito is yung front sight, and ito yung rear sight. So, pag sinipat natin yan, kung ikaw ay right-handed, dapat ang sipat mo, yung mata mo is kanan din. Yung iba kasi ginagamit nila yung kaliwa. Right-handed ka, pero ang ginagamit mo is yung kaliwa. So, ang sinasabi nila doon, ang tawag nila doon is cross-dominant. Pero as much as possible kasi, pag right-handed ka, dapat yung kanang mata din ang pangsipat mo. Okay? Pikit mo yung kaliwa, kung nahihirapan ka, pikit mo yung kaliwa para masipat mo ng maigi yung front sight, rear sight, naka-align doon sa target. Oo. Kasi meron kasing nakasanayan. Sabihin nila sa atin na hindi sir, nakasanayan ko yan, mali yun. Hindi mo talaga makikita yung vision mo ng maayos dito sa front sight and rear sight. Okay? Yan yung proper sight alignment. Meron din tayong tinatawag dyan na sight picture. Yung sight picture na yan, ito yung rear sight, front sight, and then yung target. Ang mangyayari dyan, pag sinipat mo tong rear sight, naka-align itong front sight doon sa target mismo sa itim. So ang mangyayari, pag sinipat mo yan, blurred yun, blurred. Front sight mo is clear. Blurred din ito. Naka-align doon sa target. Pag sinipat mo tong align ito, rear sight, front sight, and target, kailangan itong front sight na to is clear siya. Clear yung vision mo dito. Hindi pwedeng ito yung clear, yun yung clear, tapos blurred to, hindi natin tatamaan ng maayos yung target. Kaya pag aim mo, tingnan mo agad ito, align mo to, dapat front sight mo is clear siya. Lalo pag pumutok tayo sa bakal, mamaya maliit yan, kailangan natin ng maayos na front sight, rear sight, alignment, and then yung sight picture. Tapos ito yung susunod is yung proper trigger control. Paano tayo makukuha yung proper na trigger control natin? Para makuha natin yung clearance, kailangan i-slack natin siya. Ganyan. Hindi pa naman yan agad puputok. Kunin lang muna natin. Hindi pwede yung pag aim mo, ganun ka ng ganun. Hindi tayo tatama dyan ng maayos. Kailangan kunin natin yung proper clearance ng trigger. Pag aim mo, tingin si front sight and rear sight, then dahan-dahan yung kalabit mo. Habang kinakalabit mo yung trigger, dapat nakapokus ka pa rin sa front sight and rear sight. Hindi yung pag-aim mo, tutukan mo agad, hindi mo pa nakikita, hindi mo pa na-align yung sight mo sa target. So para makuha mo yung tama na maganda, align mo muna sa front sight, rear sight, align mo sa target. Huwag mong iiwanan yung sight mo habang kinakalabit mo yung trigger. Okay? Yung iba kasi, ang ginagawa, kaya hindi consistent, hindi accurate yung mga tama, kasi nga kinakaudat nila yung trigger. Ginaganon. Pagputok ng isa, kalabit, bitaw.
Another set ulit. Kalabit, bitaw. Maganda nga ating gawin, pagkalabit natin puputok yan, hook, maglulod siya, i-release mo lang ng konti, yan lang yung trigger set mo para makuha mo yung accuracy ng tama natin sa target. Okay? So pag kinakabahan kayo, inhale exhale lang. Inhale exhale, buga. Kasi pag hinold mo yung breath mo dyan, titigas yung katawan natin. Mangyayari dyan, lalo pag matagal kang nag-aim, titigas na yung arm natin, mangangatal ka na dyan. So, ang gawin mo lang, para bumalik yung normal mo, inhale, exhale ka lang, just aim, then hold ng konti, tapos putukan mo. Mas makikita mo yung gandang tama. Okay? So, yun lang naman, yun yung house rules natin sa firing range. Kailangan kasi natin is, matapos natin yung course, na safe tayo lahat, na walang madidisgrasya. Yun lang yung purpose namin. Okay? Para maging maganda. Parang ulan pa. So, yun lang. At pwede na tayong mag-start kung sino yung mauunang puputok. Sige, yung una po. Pwede na tayong ano. I-dry fire mo muna siguro, sir. I-dry fire, sir. Sige, sige.